Ako si Richmond. Nagpapanggap kami ng best friend kong si Robbie. Siya kunyari ang poor, ako ang rich. All in the name of love. Si Robbie kay Annalisa. Ako kay Trina. The girl of my dreams and fantasies. Kaya ang alam ng lahat, saksakan ako ng yaman. Well, ngayon, hindi na lahat. Alam na ng tatay ko, alam na ng nanay ko. Alam na rin ni Norly, ang babaeng dead na dead sa akin. Hanggang kailan bago malaman ni Trina? Ayoko munang isipin. Basta ngayon, ako, si Richmond, ay rich at in love. Magandang umaga ho. Ikaw? Hindi naman ikaw yung driver kahapon, di ba? Nagkasakit ho, sir, yung dating driver, kaya ako muna nagrelyebo. Annalisa, sandali! At kung hindi mo ako mayahatid, magbubus na lang ako! Oh! Mang Teban? Driver rin ho kayo on the side? Kilala mo siya? Siya po yung janitor sa school namin. Alam mo, Trina, pa-extra rin akong driver habang walang pasok. Annalisa, yan siya. Sa kanya ka magtanong. Magtanong ng ano? Teka nga muna, ano pa nangyayari sa mga bata? Hindi mo man lang ba sila tutulungan? Best friend mo si Robbie. Trina, kung maaari sana wag muna tayong makailam. I'm sure maaayos nila yun. Pero can't we at least just find out kung ano pinag-awayan nila? Tinawag ni Annalisa na sinungaling si Robbie kanina eh. You know how I hate liars. Trina, tutulungan ko naman sila pero nakakaya muna kasi makigulo eh. Pagkatapos na lang nila. Nakakahiya. Alam mo, Richmond, you're too... Ewan ko. Kaibigan mo, tas ayaw mo tulungan. Trina, tutulungan ko naman sila eh. Pero mamaya na lang. Trina naman, baka naman pati ako, awayin mo ha. Ikaw kasi. Wala ka man lang consideration sa mga kaibigan natin. Trina, meron. Pero mamaya ko na sila tutulungan. Problemahin natin ang sa atin. Bakit? May problema na ba tayo? Oo, ang daddy mo. Pero may solusyon na ako dyan. Ano? Iimbitahin kitang mamasal buong araw. Yun! Yun ang solusyon mo sa daddy ko? Oo. That way, hindi niya ako makikita sa bahay, di ba? Alam mo naman, baka mapagluto na naman ako ng binagoongan. Ay, magamit ko bigla, caviar paste, imbis na bagoong. Ay, sus! Alam mo, sira ka talaga. Pero, imbitahin kita mamaya. Tatakasan natin yung daddy mo. Saan tayo pupunta? Ayaw na magluto. Saan tayo pupunta? Mga bayo tayo. Kabayo? Oo. Horseback. Sarap nun, no? Sira ka talaga. Unahan tayo. Okay, good. Pero palit ha, ganyan lang. Mag-ibihis muna ako! Mag-ibihis muna! Kabayo yan. Annalisa, pakinggan mo naman ako. Nagawa ko yun kasi mahal kita. Pinagsinungalingan mo ako kasi mahal mo ko. Tama ba yung narinig ko explanation? Una pa lang kita nakita. Crush ka agad kita. Unang bagay na laman ko sa'yo. Allergic ka sa mayaman. Kaya napilitan ako magpanggap. Baka kasi pag malaman mo yung totoo, hindi mo ko kausapin eh. Napakitid naman ang iniisip mo sa akin. Kaya ako nagagalit sa mga mayayamang katulad mo. Dahil sa mga ganyang pag-iisip nyo. Bakit hindi mo na lang kasi ako tanggapin bilang ako? Hindi ka nanligaw sa akin bilang ikaw, Robbie. Kinailangan mo magpanggap. Alam mo ba, crush din kita nung una kitang nakita eh. Tingin mo,
Kung nagpakilala ka sa akin ng walang kasinungalingan, hindi kita tatanggapin dahil galit ako sa mga mayayaman at mayaman ka. Hindi ko alam. Hindi ko na inalam. Kaya ngayon, hindi na natin malalaman. Ayoko na. Ay, nako! Teban, halika rito. Dito tayo mag-usap, ha? Nako, Usap-usap? Dito, halika. Ano pinagagagawa nyo rito? Nagbabahay-bahayan? Ha? Ganun ba? Ganun ba? Ano ka ba, Teban? Wala ka ba tiwala sa akin, ha? Ha? Sa'yo meron, pero dito sa asungot na to, wala. Hoy, 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 hoy! Sino tinatawag mong asungot? I am a gentleman. Oy, tigilan mo ako, Mr. Suabe, ha? Ay, nako, Teban, ikaw ang tumigil. Paano kung nahuli tayo ng tatay ni Trina na nagpe-peking-peking tayo ng situation of the story? Eh, paano? What will be happening to the son of ours, ha? Eh, kasalanan ko ba yun? Ha? At ako pa may kasalanan, ikaw ang naghahatak sa akin na ano nga sa English, makipaglaro? Charade! Salamat! Charing! Ikaw naman, Teban, masyado kang siloso eh. Eh, paano hindi magiging siloso? Eh, yung driver mo, sobrang daldal. Sabi sa akin, sweet na sweet daw kayo. Para daw kayong tunay na mag-asawa. Eh, ano gagawin ko ngayon? Eh, baka gusto mo, sungain kita ngayon, ha? Hindi mo pwedeng gawin yan. I'm wearing eyeglasses. Ganon, ha? Di alisin natin, ha? Hoy! Teban, sandali lang! Sandali lang! Bakit? Si ang tatay ni Trina, yung Manolo, pipintong doon, oh! Diba? Fixing na, no? Thank you. Salamin. O, nakakita ka na, sweetheart? Yes! Mulay kayo. Masyadong dikit. Trina, bukas na lang ako uwi. Nakakahiya eh. Imbitado na nga lang kami ni Robbie dito tapos magdadala pa kami ng sakit ng ulo. Wala yun. Nasaan sila? Ayun, nasa garden. Inuubos na naman lahat ng bulaklak. Pero for you naman this time. Mahal ka ni Robbie. Trina, walang duda dun eh. Kaso ano? May natuklasan ako tungkol kay Robbie. You wanna tell me? Wag na. Nakakahiya eh. Eh, basta kung ano man yun, amin na lang yun. Basta ayoko na sa kanya. That bad, ha? Hindi naman. Kaya lang kasi, kapag sinabi ko sa'yo yun, hindi mo maiintindihan. Try me. Ako naman yung mahihiya sa'yo. Ay, anong ibig mo sabihin? Alam mo kasi, kapag nalaman mo, pati ikaw masasaktan. Tungkol kasi to sa agwat ng pamumuhay eh. Mayaman, tsaka mahirap. Langit at tsaka lupa. Eh, hindi ko ata maintindihan. Yun na nga eh. Hindi mo maiintindihan, Trina. Sinabi mo na yung totoo kay Annalisa? Patay! Hindi malamang sasabihin niya na rin yun kay Trina. Doon nga ako nagkamali eh. Dapat nag-deny pa nga ako eh. Sabi ko naman sa'yo eh. Mas lalala pa tong kasinungalingan natin eh. Hindi na yata tayo makakaangat eh. Tingnan mo, sinabi ko na nga yung totoo. Wala pa rin epekto. Alam mo siguro, dapat sabihin ko na rin kay Trina eh. Kaysa naman ibang tao pa magsabi, no? Richmond! Pero hindi muna ngayon. Ano, galit pa rin ba? Alam mo, Robbie,
Wala namang hindi nakukuha sa magandang pagpapaliwanag eh. Ba't hindi mo subukan ulit? Kausapin mo siya. Explain mo. With matching flowers. Kasi extra points rin yan eh. Oo nga, no? Subukan nga ulit. Sige. Hawakan na yan. Go. Samahan ko na lang kaya si Robby ngayon. Richmond, ay, hindi ka talaga marunong sa timing, no? Oras nila yon doon. Oras naman natin ngayon. Sabi mo. Hindi na nga. Baka na. Ingat lang, ha? Yeah. Sarap mga bayo, no? Ganda pa ng view. Parang gano'n na nga. Trina, paano kung may malaman ka sa akin na hindi mo magugustuhan? Well, kung may explain mo naman ng maayos, hindi pipilitin ko na lang intindihin. Paano kung doon ka galit na galit? Eh di, sabihin mo na sa akin ngayon. Paano kung wala akong lakas ng loob na magsabi kasi natatakot ako na baka ayawan mo na rin ako katulad ni Annalisa kay Robby. Alam mo, pahirap ng pahirap yung tanong mo eh. Ganito na lang. Kapag ready ka na, tsaka mo sa akin sabihin. Pero for now, I can live naman in blissful ignorance eh. Kasi masaya naman tayo. Tara, punta tayo dun. Parang mas maganda dun. Okay. Tingin ko, mas maganda yung view dun eh. Yeah. Wala na tayo makita dito eh. Sarap talaga dito sa Tagaytay, no? Oo nga eh. Lamig. Sarap nga siguro kung ano eh. May kaakbay ka, no? Baho ah. Hindi naman ako. Mabaho ba ang amoy ng tabako ko? Hi, Dad! Richmond! Just the man I'm looking for. Po? Samahan mo akong pumunta dyan sa sports club ng Tagaytay Highlands. Bibili tayo ng clubs. Can I go with you? Not this time, anak. It's a man-to-man talk. Okay? Good luck. Kaya mo yan. Sumuko na lang kaya ako. Panginoon. Ang sasama? Ha? Hindi. Sabi ko lang, walang sukuan. Laban kung laban, walang bawi-bawi. Laban? No. Clubs eh. I decided not to bring a driver this time. Gusto ko kasi magkausap tayong dalawa. I hope you don't mind. Hindi po. Tungkol po dun sa mga sauces kahapon. That I can understand. Ginagawa mo lang yung diskarte mo. You're trying to impress me. Aren't you, son?
And so far, it's not working with that sauce. But I promised my daughter to give you a second chance. So better impress me. Parang anak nyo ah. Impress me. Tell me about yourself. All about you. Truthfully. Truthfully po. Truthfully. Flat po yata eh. Ha? Flat ba? Annalisa. Sorry I lied. Ginawa ko lang yun kasi mahal kita. Kung bibigyan mo ako ulit ng pagkakataon, tapos malaman natin dalawa na hindi talaga ako uubra, nang malaman mong mayaman ako, gagawin ko ulit ang pagsisinungaling na ginawa ko para lang mapasagot kita. Mula nung umpisa natakot na ako eh. Natakot ako na hindi mo ako mamahalin pag malaman mo ang totoo tungkol sa akin. Hindi ako marunong niyan eh. Natutunan ko lang din naman po to habang pinapanood yung mga driver sa amin. I must admit, marunong akong kumain, pero hindi ako natuto magluto. Sabi po ng nanay ko, pagka gusto nyo talaga ang potahe, dapat pag-aralan nyo to kung paano lutuin. Para kung gutom kayo at gusto nyo kumain, hindi nyo na kailangan ng tulong. Si Trina, spoiled din. Hindi ko man lang siya na pinagtrabaho. Katulad ng pagkakadi mo. Iba na rin ho yung may extra kang pera na hindi ka humihingi sa magulang mo. Ano nga po paling itatanong nyo sa akin? Isa na lang. Masaya ba mga magulang mo? Katulad nga po ng ibang mag-asawa, nag-aaway-away din po paminsan-minsan. Pero ang importante ho nun, nagmamahalan silang dalawa. Kahit na may gusot pa minsan-minsan, inaayos pa rin nila. Naintindihan ko yon. Mabuti naman at naging honest ka sa mga bagay na yon at hindi mo tinago sa akin. Marami na nga rin po akong naitago eh, lalo na po kay Trina. And we must have our own secrets as a man. Richmond, tandaan mo yan. Ano nga pinagtatatanong sa'yo ni Daddy? Wala nga, puro sa mga magulang ko lang. Puro sa magulang mo lang? Ang tagal ninyong nawala ah. Di wala nga kaming napuntahan eh, na-flat pa yung gulong. Nako. Alam mo, alam ko na kung anong kasunod nito. Ano? Kakausapin ako ni Daddy at ibibigay niya sa akin ang verdict niya. Oo naman, huwag naman sana. Trina? Good evening po, sir. Nag-uusap lang po kami. Can we have a talk? Yes, Dad. See? Sabi ko na nga, Bi. Ha? Alam mo, cool ka lang. Masyado kang guilty eh.
It's about Richmond. Dad, can I just say something first? Darling, age muna before beauty. When I was courting your mom, problemado rin ako dahil sa mga magulang niya. Ibang-iba kasi ang panahon namin noon. Very strict ang parents niya. Ayaw nila sa akin dahil sa mga parents ko. We live in the same subdivision, remember? Kaya alam nila na laging nag-aaway ang mga magulang ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko na hindi ko magiging pamantayan ang magulang ng mga manliligaw ng mga magiging anak namin. And I think I'm committing the same mistake. For sure, may problema rin sila. But that's their problem, not yours or Richmond's. Alam mo ba kung ano nagustuhan ko sa kanya? What's that? Hindi niya ito tinago sa akin. Very honest talaga si Richmond, Dad. Tingnan mo sila, anak ko. Parang ang saya nila. Well, you see, all's well that ends well. Teban. Huwag kang mag-alalayo. Maayos din namin yung mga magulang mo. Hindi na kami mga bata para mag-away-away pa. Ano na? Sabi niya, madiskarte ka daw. Tapos, ano pa? Pa-impress ka daw ng pa-impress kahit sobrang palpak ka na. Sabi ko na nga ba, bad yun eh. Sabi niya, honest ka raw. And? So, sinabi ko sa kanya na kahit na wa-epek yung diskarte mo, it's more than enough that you're honest. Tapos? And dagdag points na rin yung kakyutan mo. Kaya sabi ko sa kanya na I will love you anyway. Anong sabi niya? Go for it daw. Meaning? Ang sarap ng hot chocolate! Ano ba? Partner naman, puro kabiro eh. Sige na. Ano nga? Meaning ano? Ano pag tinatanong mo pang meaning? Yun na yun! Sinasagot na kita! Ha? Yes! Wow! Yung ba yun? Yes! 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 Sarap nito! Umupo ka nga dyan! Yes! Woo! I love you, Tina. I love you too, partner. Ako si Jen. Maid ako ni Ralph. Ito si Dodong. Driver siya ni Emily. Si Emily inis kay Dodong. Si Dodong in love sa akin. Ako in love kay Ralph. Si Ralph inis sa akin. Actually, inis din ako kay Ralph. Si Ralph in love din sa akin. Si Dodong inis din kay Emily. Si Emily in love din ba kay Dodong? Si
Sino ba talaga ang inis kanino? Sino nga ba ang in love kanino? Sino ba talaga ang made for each other? So, mukhang tuloy na talaga yung basagan niyo ng mukha, ah. Oo naman, nakauo na ako. Hindi na pwede umatras yun, di ba? Alam mo, Dodong, ilang years na rin nagbaboxing si Sir Ralph. Wala kang laban doon, no? Eh, basta ako gusto ko manalo. Yun yun. May laban pa rin yung ganun. Alam mo, kung yung trabaho mo lang yung iniisip mo, Hindi naman yun lang yung iniisip ko eh. Iniisip ko rin, ayoko rin mapaya sa harapan mo. Jen, Ma'am Felisa, ano gusto po ko lang yan? idagdag to sa mga labahin. Ah, sige po. Oh, Dodong, mukhang nagagaya ka na rin kay Ralph ha, sa pagbaboxing. Eh, para kahit paano eh, lumaki na konti yung katawan ko. Good, at least may sparring partner ka na. O Jen, bahala ka na dyan, ha? Sige po. Rafael! Hoy! Kailangan ko na namang mag-Thailand para sa'yo. Parang nakakahalata na si Mami. Huwag akong sisihin mo. Idea mo to. Hoy! In the first place, wala akong intention na i-force si Dodong mag-quit sa trabaho. Kung ako ang masusunod, ipapatigil ko na ang lahat ng kalokohan nyo. Look, ginagawa ko lang naman to dahil sa'yo eh. Natatandaan mo ba kung paano kanya sinigaw-sigaw nung nag-uusap kayo? Ha? Yun ba talaga ang dahilan behind all of this? Magandang umaga ho. Dito ba nakatira si Jen? Opo. Kaya lang nasa opisina siya ngayon eh. Ano? Nag-opisina na si Jen? Bilis nga naman talaga ng panahon, ano? Sino po ba sila? Ako nga pala si Maya Santos. Kayo yung kamag-anak niya na nakatira doon sa Tondo dati. Oo, doon nga ako noon. Buti na lang pinasyalan ko yung mga dati kong kapitbahay na pinag-iwanan niya ng address niya dito. At saka hindi nga pala niya ako kamag-anak. Ako yung dati niyang yaya sa Cebu. Yaya? Wow, parang mayaman ah. May payayaya mo pala yun? Naku, saksakan ng yaman ka mo. Ang pamilya ni Jen ay isa sa pinakamayaman sa Cebu. Oh, okay ka lang? Paano ka? Hindi, wala ho. Ang nangyari na nga talagang kinatatakutan ni Ariston. Kasi may nagpunta ng mga tiga-NBI sa amin at sinabi nga naglayas daw si Jen. So pinapahanap nila sa posibleng pwedeng puntahan ni Jen dito sa Maynila. Sa tingin mo mga anong oras ba darating si Jen? Kasi kailangan ko talaga siya makausap. Ay, hindi ko po alam eh. Dodong, ipabukas mo na yan. 12:00 na. Eh, wala na ako ibang oras. Parang practice eh. Uy, ikaw balita ko. May dumalaw daw sa yung babae kanina. Isis! Hindi para sa akin yung bisita ngayon. Sa akin nga, hindi kayo nag-abot eh. Dodong, alam mo ba kung ano pang mangyari sa inyo sa pinagagawa mo eh? Mas mabuti pa, wag mo na lang ituloy yung pakikipaglaban mo kay Sir Ralph. Kasi tinan mo, baka masaktan ka. Hindi ko naman ito ginagawa ngayon para sa'yo eh. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. So, nasa akin desisyon kung gusto ko tuloy o hindi. Pero Dodong... Alam mo dyan, pumasok ko na lang sa loob. Hindi na makapag-concentrate pagka nandiyan ka sa harap ko eh. Asa na kaya yung dalawang yun? Pagkakaalam ko, 9:00 yung usapan ah.
Maybe they came to their senses. Baka magbaback out na sila. Sus, mukhang hindi tayo ganun kaswerte. Si Ralph. Si Dodong. Oh, akala ko ba ang usapan dapat patas yung laban? Ba't ang dami mo rest back? Hindi rest back yan. Ito referee, tapos tigisa tayong corner man. You know, you guys don't have to go through with this. You can still back out. Ralph, please. Ate, kung di mo kayang manood, lumabas ka na lang. Sama mo na si Jen, okay? Ano ba kayong dalawa? Hindi ba talaga kayo magpapaawat? Ralph, alam mo, nagiging unfair ka kay Dodong. Wala nang pumilit sa kanya at tanggapin itong challenge na to eh. Simple lang naman ang rules eh. Unang hindi makatayo, talo. Ano, okay ba sa'yo? Gusto mo pa mag-back out? Let's get it on. Boys will be boys. Okay, masahe. Paraanin niyo ako! Kayong dalawa kayo, ha? Anong pumasok sa kukote ninyo at ginagawa niyo to, ha? Ha? Kayo, ha? Mabuti na lang sinabi sa akin ni Danny na dulas siya na nandito kayo. Ano na lang sasabihin ni Sir pag nalaman ginagawa niyo to? Hindi ko kayo pinalaki at inaruga na maging mga basagulero, ha? Umuwi na kayong dalawa. Nay Nerissa, huwag niyo na kami sumbong. Sige na. Hindi! Baka malagot pa kami kay Daddy niyan eh. Mukhang may laban ka, Dodong. Bakit importante ba sa'yo kung manalo o matalo? Kailangan mo ba itanong yan? Kasi para sa akin, hindi naman yata importante sa mga taong tulad mo yung mga nangyari sa simpleng taong tulad ko. Ano? Mambaba na po kayo. Isa ka pa. Naku, konsentidor ka. Oh, game na! Itong mga to, naku, sana matapos na. Baka mamaya tuluyang magkasakitan tong dalawang ito, ha. Box! Dodong! Hindi, kaya mo yan! Tumayo ka, kaya mo yan! Dodong, sige na, kaya mo yan! Tayo ka, bilis! 7, 8, kaya mo yan, bilis! 10, you're out! Tama na yan. Yeah! Dodong! Sige, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na mamusukang bilang driver to sa inyo.
No, this can't happen. Dodong, you can't quit. Eh, di ba yun naman ang usapan, di ba? Pag natalo ako, hindi na pwede mamasukang driver sa inyo. Hindi, wala na akong magagawa. Dodong, okay ka lang ba? Siguro ngayon pwede ko na sabihin sa'yo na dumaan sa bahay yung yaya-maya mo. Yaya-maya ko? Oo, at iniwan niya doon sa bahay yung contact number niya. Bibigay ko na sa'yo mamaya doon sa bahay. Senyorita. Naku, Lucy, pasensya ka na ha. Kasi naman sabay-sabay nag-day off yung mga kasama ko dito sa bahay. Kaya I hope you don't mind ako na lang maghahanda ng merienda natin. Actually, perfect to para sa akin. I mean, dapat ako nga dapat mag-sorry kasi wala man lang ako pasabi, biglang bumisita ako. Ikaw talaga wala yun. Buti nga nakadaan ka bago kayo umuwi ni Ariston sa Cebu eh. Kailan ba talaga ang alis nyo? Depende. Kinukumbinsi ko pa si Ariston eh. Uy! May mahilig pala dito sa mga romance novels. Alam mo, yung stepdaughter to be ko, ang hilig niya sa ganyan. Sobra. Ay, alin yan? Ako, siguro yan yung kay Jen. Yung kasama ba namin dito sa bahay. Alam mo yung batang yung pag walang ginagawa at nakakaluwag sa trabaho, yan ang pinagkakaabalahan nila. Halika na, Lucy. Let's eat. Thank you. Masarap ito. Hoy, favorite ko yan. Ubig. Thank you. Perfect. Sa kwento mo pa lang mukha talagang mahirap ng pakisamahan yung Lucifer na yan eh. Yaya Maya, Lucinda, hindi Lucifer. Para ka naman si Tita Patty niyan eh. Pero, alam mo, tama ka. Kung nalaman ko lang na ganyan nga yung sitwasyon mo dyan sa bahay ninyo, di sana bumalik na lang ako kaagad. Ano ka ba, Yaya Maya? Alam ko naman na may sarili ka ng buhay. Tsaka, actually, I'm happy for you. Alam ko namang matagal mo nang gusto maging teacher eh. May gusto po sana akong pakiusap sa inyo. Ano yun? Kung sakaling makonta kayo ng daddy ko, huwag niyo sasabihin sa kanya kung nasan ako. Jen, yan kung magagaransya mo sa akin na maayos ka doon sa tinutuluyan mo. Wala naman kayong dapat ikaalala eh. Sabagay, mukha namang inaalagaan ka doon eh. Yan ba naman may kinalaman dyan yung binatang nakilala ko. Sino ba yan? Si Dodong ba yun? Wala na nga yung taong yun sa bahay. Alam nyo, siya yung pinakauna kong kaibigan dito sa Maynila. Tapos, mapuputol din pala kagad. Excuse me po, Ma'am Felisa. Pinatawag niyo raw po ako. Upo, Jen. Kasi, inaaya ko si Sir Ramon mo na mag-out of town weekend. Hindi daw siya pwede kasi naka-schedule siya sa Malaysia. Pero ituloy pa rin natin. Natin po? Oo, kasama ka. Ikaw, si Dodong. And make sure na libre si Sir Ralph mo next weekend, ha? Oh. Bakit? May problema ba? Wala po. Naalala ko lang po na next weekend po, birthday na ng mami ko. Matagal na po siyang pumanaw. I'm sorry to hear that. Pero sige po,
Gagawin ko pa ang makakaya ko para maayos ko yung schedule ni Sir Ralph. Good! By the way, Jen, I want you to know na parang pamilya na rin ang ituring mo sa amin. Para naman, boss, bawasan mo yung pag-miss mo sa mama mo. Oh, ba't yung itsura mo? Kung sa tingin mo, makapag-guilty mo ako dahil sa ginawa ko kay Dodong. Sandali ah. Sa tingin mo ba kailangan pa kitang pag-guiltyhin? Siguro naman ngayon nagigilty ka na dahil alam mo may kasalanan ka. Excuse me lang ah. Kailangan ko magbihis, may inuutos si Sir Ramon. Oh, kayo, nakandado nyo na ba lahat ng mga pinto? Okay, mabuti. O matulog na kayo at maaga tayo bukas mamamalengke, ha? Sige. Ay, Jen, anak, sa'yo yata ito. Ay, naku, pasensya na po kayo, Naini Risa. Naiwan ko yan dyan. Eh, paano naman po kasi sobrang busy ko na po nung past few days kaya yan. Sus, wala yun. Sige, matulog ka na. Maaga pa yata ang lakad mo bukas eh. Ha? Sige po. Oo. Ay, nga pala, Jen. May nakaipit na sulat dyan para sa'yo. Ito po? Naku, sino naman kaya nagsulat, no? Jen? Bakit? Wala na talagang importante kay Daddy kundi si Lucinda. Sino? Naalala niyo ba yung may nag-dinner dito? Yung Mr. Sandejas? Oo, yung... Oo. Ako po si Jennifer Sandejas. Daddy ko po siya. Ha? Kaya ka ba nakamaskara? Naka-shades? Naalala niyo po ba yung babaeng kasama niya? Alin? Yung antipatika? Nakalagay po dyan. Magpapakasal na sila. Sa death anniversary ng mami ko. Jen? Jen, baka naman may ibang dahilan? Ano pa po ba pwedeng dahilan? Hindi na ako importante sa daddy ko. Wala nang mahalaga sa kanya kundi si Lucinda. Wala na siyang pakialam kung anong mararamdaman ko. Hello, Freddy. Oh, nasa akin na yung mga print ads.
Papadala ko na dyan sa driver ni Daddy, ha? Alright. Pakibigay ito kay Danny. Pakisabi sa kanya dalhin kila Freddy, ha? Okay, thank you. Kailangan mong hanapin si Dodong. You have to tell him to come back. Ayoko nga. Ikaw na lang gumawa. Kayo talagang mga lalaki. Hindi maaasahan if your pride's at stake. Ano ka ba? Isipin mo naman, kababata pa rin natin siya. We deserve to give him another chance. I don't owe him anything. This all started dahil sa akin, di ba? I even told you it was my fault when you saw us fighting. Kahit ayokong aminin sa sarili ko, I blame him for my breakup with Philip. Kaya, kung ano-ano ang mga sinabi ko sa kanya, sinisigawan ko siya. Everything. Kaya I deserve the wake-up call he gave me. Anong gusto mong gawin ko? Ha? Pagkatapos ko siyang harapin sa boxing ring, gusto mo makiusap ako sa kanya na bumalik sa atin? It's the right thing to do. Fine. I can't fight both of you. Both of us? You mean, ako at si Jen? Bakit? May nasabi rin ba sa'yo? Hindi rin niya kailangan magsalita para malaman ko kung ano iniisip niya. Nga pala, kung gusto ninyong makita si Dodong, alam ko kung saan siya hahanapin. At salamat sa pagbubunot nyo ng hagdan, ha? Oh, kunin mo ng mga gamit mo. Sumama ka na sa akin. Saan? Sa bahay. Eh, ano mong gagawin ko doon? Wala namang trabaho doon eh. Alam mo, hanggang kailan ka makatis dyan sa savings mo? Sa tingin mo matutuwa ang tatay mo pag nalaman niyang wala ka na sa amin? At nag-stockboy ka na lang ngayon? At least di mo nagpupuyat, di ba? Tsaka libre yung pabahay. Huwag mong sabihin mas masaya ka dito. Eh sabi sa akin itong kahera mo, 6 kayo sa isang kwarto, isa lang bintana. May choice ba ako? Mabuti pa nung mga bata tayo. Pag nag-aaway tayo, pipitikin mo lang ako tapos okay na lahat. Pero alam mo, bad trip ka eh. Tinuro mo kay Jen yung technique eh. Ngayon, ang lakas na pumitik nun. Eh, kumusta na nga pala yung taong yun? Baka naman tinabak mo na sobrang trabaho. Hindi ah, ako pa. Eh, ang bait-bait ko dun. Alam mo, mabuti pa, kunin mo na yung mga gamit mo, sumama ka na sa akin para makita mo na si Jen. Sige, sandali lang ha, 5 minutes. Di Santos, Yes? hindi niyo na po ba ako natatandaan? Ako yung kaibigan ni Ariston sa NBI. O hindi ba't sinabi ko na wala akong alam tungkol kay Jen? Eh, sinabi ko na nga yun sa kanya eh. Pero gusto ko pa rin sana niya makita at makausap. Pinasundo niya ako? Eh, kung pwede sana, sumama kayo sa akin. Kasi malapit na silang bumalik sa Cebu. Baka ito na yung huling pagkakataon para magkakausap kayong dalawa. O sige, pero pwede sumaglit muna tayo sa bahay, magbibihis lang ako. Para maayos naman yung itsura ko pag nagkita ulit kami ni Sir Ariston. O sige. Sakay ka na lang dun. Ma'am, saan po tayo ngayon? Sa opisina na. Ako na mag-drive para kay Emily. Sigurado ka? Okay na ako. Okay. Dodong! So you're back now for good? Oo, pasensya ka na. Para saan? Eh, eto na naman ako. Bumalik pa ako. Sigurado ako disappointed ka. May kaaway ka na naman.
Don't flatter yourself. Buti sana if it matters na nandyan ka o hindi. Pero wala lang naman sa akin eh. Eh di, buti kung ganun. At least maliwanag sa atin pareho na trabaho lang, walang personalan. Ariston. Maya, ikaw ba yan? Ang laki na ng pinagbago mo. Eh, baka siguro dahil hindi ako masyadong nakakatulog mula nung nalaman kong nawawala si Jen. Please sit down. Waiter. Anong gusto mo? Iced tea na lang. Iced tea, sir. Sabi mo hindi ka nakakatulog eh. Mukhang mas bata ka pa ngayon kaysa nung nagtatrabaho ka sa amin. Gano'n na ba katagal mula nung nawala si Jen? Magdadalawang buwan na eh. Lahat nga ng maisip ko na kilala niya dito sa Maynila, pinuntahan ko na pero wala pa rin eh. Gusto ko sanang tumulong pero wala pa akong balita tungkol sa kanya eh. Well, nagbabaka sakali lang ako na pinuntahan ka niya. Kaya nandito ako. Siya nga pala, ilang taon na ba mula nung nagtrabaho ko sa amin? Mga 6 na taon na rin. 6 years. Ang dami ng pagbabago nangyari noon. Mas maganda ka pa ngayon kaysa noon. By the way, Maya, si Lucinda. Girlfriend mo? Yeah. Dodong, galit ka pa ba sa akin dahil hindi ko sinabi sa'yo kung sino talaga ako? Medyo. Eh, akala ko kasi magkaibigan talaga tayo. Hindi pala, ang dami mo dinadago ko sa akin. Para naman kasing may choice ako. Alam ko rin naman yun eh. Pero lilipas din siguro to. Nilitis ba naman kita? Eh, basta mag-usap pa tayo ulit. May lakad pa kasi ng Sir Ralph mo eh. Sir, lalakad na ba? Sandali. Gusto sana kita kausapin. Eh, kung tungkol kay Jen, sana huwag na lang kayo magpaligoy-ligoy pa. Diretso niyo na lang. May gusto ko kay Jen. Bala ko na nga siya ligawan eh. Kung kinakailangan makasabay ko ang isang kababata. Alam niyo, huwag niyo na lang ako itindihin. Kasi hindi ko na rin may papagtuloy yung panliligaw ko kay Jen eh. Biglaan ata yan. Hindi, matagal ko na rin iniisip yun. Tsaka naisip ko rin na talagang mas bagay naman kayong dalawa eh. Pero kung ako sa inyo, sabihin niyo na sa kanya yung nararamdaman niyo. Baka may magbago pa yung isip ko. Sige, handa ako na yung kotse. Sige.